Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Lunes. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isang ng edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live. At para sa mga friends ko sa Facebook at mga followers ko sa YouTube, syempre, kayo na laging nag-aabang sa akin at naghihintay, kayo po ay laging team replay at lagi po akong nagpapasalamat. Ang background ko po na yan ay hindi po picture ko, yan po ay kinuha ng UP Los Baños at gusto kong i-project. Baga't doon sa mga pumupunta ng UPLB nakikita niyo may sign yan sa gate. Inilipat na po, mas inilapit na dun sa hagdanan kasi dati dun yun sa unahan. Mas pinaganda at para safe daw dun sa mga gustong kumuha ng mga picture, okey? At, so yan, background ko yan nitong linggong ito, pero hindi ko po yan picture. Yan po ay picture na kinuna ng UPLB official photographer at in-upload sa Facebook page ng UPLB. Proud UPLB po tayo dito. Okay, ngayong araw na ito ay pupulong na po ang plenaryo ng House of Representatives para desisyonan at pagbotohan ang ano, ang, impeachment ni Sara Duterte. Nasa saligang batas ang kailangan lamang na boto ay 1/3. So, kailangan lang at dahil 318 po ngayon ang kasalukuyang mga miyembro ng House, ay 106 lang po ang kailangan. So, 106, it's 1/3. 318 members is 106. Nasa tingin ko'y madaling makukuha. Ang tanong na lang ngayon hindi yung kung anong boto, makukuha ba yung 106, I think it's in the bag. At ang katanong na lang ngayon ay ito ba ay malalagpasan at mahigitan pa yung boto last time, which is about 215. Ngayon paglilinaw lang kasi may mga nagsasabi, papaano daw kung majority ay ayaw i-impeach si Sara Duterte? Naturalmente, majority talaga kung 1/3 lang ang boboto pabor sa impeachment, eh di 2/3 ang ayaw o abstain. Pero ang nasa saligang batas ko kasi ay 1/3 lang ang kailangan. Kaya yung mga nag-iisip na, "Ay hindi kapag majority ay tumutol hindi yan matutuloy." Basahin po natin ang saligang batas, 'wag po tayong manggulo. Ang nakakalungkot dito kahit may mga tao, si Ombudsman Remulla, I know where he's coming from, parang nag-entertain ng thought na baka tumakbo na naman daw ang mga DDS lawyer sa Supreme Court para sabihin ay hindi naman majority ang bumoto pabor sa impeachment. 'Pag ginawa nila yun talaga ang laki na nilang tanga ano, talagang ginagago na nila ang konstitusyon at ang Pilipinas, sambuong Pilipino. Sambayan ng Pilipino. Malinaw po 'yan, ganito po kasi 'yan. Hindi ba ang impeachment ay pinag-usapan sa House Justice Committee, nagkaroon ng pagdinig, ang unang naging judgment ng House Justice Committee ay, sufficient in form, tapos sufficient in substance, sufficient in grounds, at nagkaroon ng probable cause. 'Yun ang kanilang desisyon. So, at pinagbotohan nila unanimous na may probable cause. So ngayon yan ay hindi pa automatic umaakyat sa Senado. Yan ay dadalhin muna sa plenaryo. At sa desisyong ito kailangan merong 106 dahil mayroong 1/3 dapat ang aprubahan ang report na yan ng Department ng House Justice Committee. Okay, so 1/3 lang ang kailangang boto. Walang sinasabi ang saling batas na dapat majority ang pumobor, hindi po yan totoo. At gamitin po natin ng logic ang math. Abay kung 1/3 ang pumabor, eh, di siyempre mas majority 2/3 ang hindi pabor. Gano'n lang 'yun, eh, ang problema ang sinet lang ng kasi ang klaro diyan, this is just an impeachment. I mean, hindi pa ito conviction. Pagdating sa Senado, do'n mas mataas ang bar. Ibig sabihin 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado. Ibig sabihin 16 out of the 24 ang kailangang bumoto pabor sa impeachment para ma-convict. So 1/3 sa House to impeach, 2/3 sa Senate to convict. Yan po ang nasa saligang batas, huwag na po nating guluhin. Ngayon, meron ngang senaryo, papaano kung ang naging rekomendasyon ng Department ng House Justice Committee ay hindi impeach, walang sufficient ground, walang sufficient probable cause. Dahil yan po ipag-uusapan sa plenaryo, eto naman baligtad. Puwedeng baligtarin ng 1/3 ng House yung desisyon
ng mismong Justice Committee na nagpapawalang sala kay Sara. Ganyan po ang ibig sabihin ng one-third. Kailangan lamang ng one-third para ma-impeach si Sara Duterte. So, to impeach means aprubahan ang isang rekomendasyon ng Justice Committee to impeach or tutulan ang rekomendasyon ng Justice Committee not to impeach. Kailangan nandun one-third, hindi majority. Kayo yung mga nag-iisip na kailangan puwedeng pumunta na naman sa, kunyari may mga DDS na lawyer na gusto magpasikat, kahit gusto nga bukhang tanga, 'di ba? Aakyat sila sa Supreme Court na para bang ano ba naman 'yan, lahat na lang ginawa. Sabagay hindi ka magtataka saka itong mga Duterte supporters, abay nagpa-panic mode na sila. I think they are in panic mode. They're very defensive. For the first time, they're very defensive in the past political lives of the Dutertes and their supporters, they're very, very offensive. Sila yung nando'n, sila bumabanat sila ang 'di ba? Ngayon, they're in panic mode. Tingnan mo na lang, ang PDP Laban, isang partido na siyam lang yata ang gobernador o apat. Ilan ang senador nila? 3. Ilan ang member ng House? Parang wala pang 10. Tapos biglang sasabihin ipagbabantaan ngayon ang mga kongresista na kapag daw ang sino man boboto sa impeachment ni Sara Duterte ay hindi banned sa kanila. Ibig sabihin hindi puwedeng lumipat ng PDP Laban, hindi puwedeng, at lalabanan ng PDP Laban 'pag kumandidato sa 2028 may mga kandidatong i-ano iba-blacklist sila, eh, ang problema dito, iilan lang ba sila, 'di ba? Iilan lang ba ang pinipilaban sa ngayon sa Kongreso? Parang ang dami-dami nila, 'di ba? Wala pang 10, 'di ba? Ang Senado 3 yata, si Bato, si Robin Padilla, saka si Bongo, 'di ba? Mananakot sila kung sila ay marami. Halata mo na and besides, etong ang tanong ko, bakit ba nananakot sila? Ba't hayaan na lang kung talagang confident sila na si Sara Duterte ay hindi guilty at ito ay walang ginawang kasalanan, ba't ba takot na takot sila, eh, sa Senado naman marami siyang kakampi doon. Oh, ito naman Senado, meron na naman yung mga ugong-ugong na balita na, meron raw magkakaroon daw ng kudeta para lang patalsikin si Senator Soto as Senate President at i-install uli si, Cayetano, para si Alan Peter, para pigilan pagdating sa ano daw, sa Senado ay hindi na magco-convene into an impeachment court. Parang mahiya naman sila. Imagine, ang pagkukudeta sa Senado, of course, privilege yan, prerogative yan ng majority. Pero yung magkudeta, kapalitan mo ang Senate President dahil lamang gusto mong protektahan ang isang Vice President na kung sakali na-impeach na ng House at may probable cause at malakas ang ebidensya na maaring maging guilty. 'Di ba? Parang parang ang tanong ko nga sa sarili ko, ano kaya itong mga senador na 'to? Mag-iisip pa ba sila? Akala ba nila sa mga tao ay tanga, 'di ba? Eh, kung tanungin mo ang mga tao ngayon sa ano, ang gusto nila marinig tumuloy ang trial, makita, marinig at anong kinakatakot nila, kailangan lang naman nila ng 8 boto para hindi ma-impeach si Sara Duterte, hindi ma-convict. Eh, ilan ba sila pinagmamalaki nila? Marami sila. Ang natatakot kasi itong mga senador, kapag gumulong ang imbestigasyon, gumulong ang trial, lumabas lahat ang katibayan at maimpluwensyahan magbago isip ng mga tao. Ngayon nangyayari na kasi kita naman natin humihina na bagamat si Sara Duterte pa rin ang nangunguna, abay kung mag one on one sila ni Raffy Tulfo, eh, si Raffy Tulfo at saka siya ay tie. Kung sila naman ni ano, si Leni Robredo bagamat, huli pa rin kay Sara Duterte, ay papalapit na. Eh, to think na si Sara Duterte nagdeklara na siya tatakbo sa pagkapresidente at si Raffy Tulfo at saka si Leni ay nagsabing hindi sila tatakbo. Ay yung mga hindi na nga nagsabi ng hindi tatakbo, eh, it's either katay niya o he's gaining ground on her, 'di ba? So ito yung point, talagang itong mga 'to, mga bulag talaga na, I think they're in panic. Nagpa-panic na sila, naging defensive sila kung ano na ang mga nilalabas. Itong si Imee Marcos na ano, naglabas na naman ng video na siya daw ay
may ano, may nalaman na ang ombudsman daw kakasuhan daw yung mga hindi papabor sa impeachment. Kasi sabi ko naman, eh, puro lang naman itong babaeng ito na ano, na na salita. Sabi kung meron kang ebidensya ilabas mo. Hindi yung parang puro ka pa pagpa-video, puro ka pa cute, 'di ba? Abay hindi kailan maglabas ng ebidensya kung marami silang sinasabi, 'di ba? Eh, ilabas yung ebidensya. Ayun, etong PGMN, 'di ba si CJ Hero naglabas na ngayon, nilabas na yung video tungkol sa di umano'y korapsyon ng mag-asawang Martin Romualdez at Yeda Romualdez sa Congress. Napanood ko na, 'di ba? Mamaya kokomentahan ko na para bang ano ba 'to, parang parang wala naman bagong sinabi, hindi ba? So it's something that pero at least naglalabas sila. Kung meron kayo ilabas niyo, 'di ba? So, malalaman natin sa ngayon kung ilan ang tanong na lang nito, ilan kaya sa mga congressman ang boboto pabor sa impeachment para maidala na sa Senado? Yun ang abangan natin kasi I have no doubt that it's going to exceed 106. I just don't know by how much. At inuulit ko kahit hindi makarating ng majority. Ano ba majority ng 318? 190, 'di ba? 318, 159. Yeah, 160. 160 pala. 160. Kahit hindi makarating ng 160 ang boto at 150 lang yan o whatever, it is still above 106. And meaning, if it is above 106, the Vice President is impeached twice. Please take note na impeached na siya last time, na technical nga lang. Ngayon, she will be impeached again. Parang ambisyon yata niya na maging katulad ni Donald Trump na ilang beses na impeach, 'di ba? So, ang sabi ng ibang ng mga congressman hindi sila magpapa-intimidate sa pananakot ng PDP laban. At ito namang mga gustong pigilan ang Senate na sabi ni Robin Padilla, eh, hindi na sila magco-convene o mas aba'y mabuti na lang binawi ni Senator Lacson yung sinabi niya at sinabi niya, eh, siya'y lalaban. Sa tingin ko naman yung idea dun ni Ping sabihin lang niya na posibleng gawin at yun nga ang plano ng minority na hindi na magco-convene pero lalabanan niya yun. Kasi in the first place, that is a constitutional duty, pinaliwanag ko na yun. They don't have any choice but they have to convene. And before they can dismiss, they should convene. And besides, ito ang matindi. While eto ang technicality, while the Constitution is saying na a two-thirds vote is required to convict at the end. Wala pong motion to dismiss. At kung magkaroon man ng motion to dismiss, kailangan mo ng majority vote. Kasi regular motion yun, eh. Kasi ang sinabi lang ng saligang batas is motion to convict. You need two-thirds vote, 'di ba? So, dapat ang motion to convict, hindi nila puwedeng i-move nila ano, nila Senator, na i-dismiss agad na hindi pa naghi-hearing. Dahil majority vote ang kailangan dun, lang. Yan ang tingin ko, I will see. Pero hindi ba nakakaano yun na 'pag kunyari pinaghirapan ng House, nagkaroon ng hearing, naglabasan ng mga ebidensya, nakita na ng tao, nalaman na natin na meron siyang mga bank deposits, na hindi nilagay sa SALN. Tapos yung mga pumapasok at lumalabas sa mga bilyones na pera, nakita natin kung papaano yung kanyang confidential fund ay nagastos ng di umano ng within 24 hours. Hindi naman bulag ang tao, napanood na yun, 'di ba? So, may mga ebidensyang gano'n tapos biglang unanimous pa ang desisyon ng House Justice Committee at kung sakali ay mai-impeach siya ngayong araw na 'to ng House, tapos pagdating sa Senado wala lang, ayaw nilang i-try, 'di ba? I-dismiss agad. Eh, 'di ba sa tingin mo ang mga tao, eh, hindi magtataka? Sino dito ang tama nga naman si Senator Erwin Tulfo, ang kailangang magpaliwanag nito ay ang mga senador na gano'n ang gagawin. Eh, ang kakapal naman nitong mga senador na 'to yata, eh, 'di ba? Hmm. So, anyway, abangan natin ngayong araw na 'to dahil ngayon ako ay maabangan na naman ngayon na panonoorin, exciting ito at tingnan natin kung ilan ang boto
Yun lang abangan natin kasi I have no doubt that it's going to exceed 106. O sige na, sana nakapagturok niyo yung kaisipan na yung mga puso at napababa kung ano sa buhay lalong-lalo sa usapang pulitikal. Dahil sabi sa ng Lasal, "Teach mind, touch heart, and transform lives." At sana napagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, "Serve the people." So araw ngayon ng Lunes, sa Miyerkules meron ulit tayong usapang pulitika. At by that time, malinaw na ano ang boto at at maaaring makomentahan ko na rin itong nilabas ng PGMN network na di umano'y expose laban kay Martin Romualdez. So, sige na, lagi kong sinasabi, UP namin mahal, Ani mula Lasal, magandang umaga po, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi, nasa man kayo naroon sa mundo, lalong-lalo na do'n sa mga team replay. Bye for now, ingat po.